Piling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang dating senador at ngayon ay nananatili naman bilang chairman ng Philippine Red Cross, Senator Richard Dick Gordon. Magandang umaga po ang aming pagbati sa Bombo Radio Philippines sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan po ng kanilang panonood at pakikinig. Batiin niyo po sila. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Mr. Chairman. Magandang araw sa mga Bombo followers ng Bombo Radio, sa iyo Dennis at sa lahat na nakikinig, and thank you for inviting me. Ayan, tayo ho'y napapakinggan na, napapanood pa ng ating po mga followers and viewers, Mr. Chairman. Una, ay nais ko pong maitanong po sa inyo, bilang dati po kayong miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, ano po ang inyong inaasahan dito sa mga development dyan sa impeachment proceedings? Dahil talagang curious yung mga kababayan po natin, matapos yung mga kaganapan dyan sa Senado, ano kaya ang susunod na kabanata, Mr. Chairman? Posible. Ang mga nangyayari, mahiwaga. Nagkakaroon ng barilan doon sa Senado. Nagpabaya yung Senado, yung lalo na yung Sergeant at Arms. Biglang lumabas si Bato. Pagkatapos biglang nawala si Bato. Lahat lumalabas na pwedeng gawin itong mga tao ito kung anong gusto nila. At ang tao ay talagang nagiging biktima na lang na talagang nahihilo na kung anong nangyayari sa ating bayan. So kung gusto na i-dismiss, nasa kanila yan. They will have to answer to the people kung i-dismiss nila yan. Ang kinakatakutan kasi nila pag nag-umpisa na yung impeachment, lalabas na lahat yung ebidensya Manalo man o hindi, lalabas yung ebidensya. At ang maghuhusga, ang tunay na maghuhusga ay hindi itong mga senador, ngunit ang taong nanonood at nakikinig. Ayun. By the way, ang akin pong katandi, may ilang punto rin na nais po agad maitanong po sa inyo bago yung iba ko pang mga katanungan. Bombo Jai, with your questions to Chairman Gordon, please. Chairman, sa nakaraang impeachment kay President Erap, umalalay sa Senate President itong Chief Justice. Paano naman po ngayon? Kailangan pa rin ba ang pakikibahagi ng punong maestrado? Ito talaga, ayon sa batas, ang chairman ng impeachment will be the Supreme Court, Chief Justice. So Vice President, ang chairman ng impeachment will be the Senate President. And mayroong batas po ba na nagsasabing bawal ma-interrupt itong impeachment proceedings ng anumang pagbabago ng mga nangangasiwa sa trial at kailangan muna itong patapusin, Chairman? Well, kahit hindi siya lawyer, may mga lawyers ang advisor doon na masasabi kung tama yung ginagawa niya legally. But I don't want to deal with the hypothetical situation. Kung magkakaroon talaga, pinalalaman kayo magkakaroon ng pagpapalit, saka na natin pag-usapan yan. Okay, thank you so much, Bombo Dennis. Okay, may dagdag ko na lamang po, Mr. Chairman. Ano po ang inyong masasabi doon sa mga muling panibagong mga development dito, yung paglitaw ni Senator Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwan ng kaguluhan at ngayon, nawala uli siya. At ano pa yung mga ine-expect po ninyo dito sa takbo ng Senado ngayon, Mr. Chairman? Ang batas ay malinaw sa konstitusyon. Nagkaroon ng impeachment, ang siyang hahawak ng chairmanship ng impeachment court ay yung Senate President. At kung magkakaroon ng reorganization, dahil bukas pa naman yung Senado, di ba? Kung magkakaroon, acting as a legislature, nagpalit ng Senado, nagkaroon ng reorganization, ang papasok ay yung Senate President na bago. Yun lang ang aking pananaw. Okay, Mr. Chairman, ito lamang sapagkat pinakang malaking interest actually doon sa aming Facebook Live at yung comment section ng Bombo Radio Philippines, napaka-interesting para sa ating mga viewers yung tungkol kay Senator Bato de la Rosa na ngayon ay nagbabalik, and then afterwards umalis na ho after nung botohan doon sa Senate presidency at ilang mga proseso lamang. Ngayon ay hindi ho mahanap kung asan uli itong si Senator Bato. Any comment on that, Mr. Chairman? Choice talaga ng mga tao na humaharang siguro sa impeachment at nag-aalangan sila. Kaya biglang lumitaw si De La Rosa after 6 months at pagkatapos ng
lumitaw na siya, nakuha na yung control ng Senado, bigla silang gumawa ng eksena or maaaring hindi, pero hindi natin maitatanggi na gumawa ng may nangyaring eksena. Ito lang ang mga tatanungin ko doon sa eksena na yan. Una-una, hinaharang nila na wag mahuli itong si Senator De La Rosa, di ba? Kaya ginawa nila under protective custody. At doon na natulog si De La Rosa. At pagkatapos nung nagkaroon ng gulo, ang sabi nila, inaatake, di umano, ang Senado. At they're under attack. Humingi sila ng tulong sa national government para tulungan sila. Pangatlo, nung inaral natin, ang Sergeant at Arms ang siya nangangasiwa ng peace and order doon sa loob ng Senado. Ang tanong ko, paano nakapasok ang NBI samantalang may agreement na hindi papasok ang NBI? Ang sinasabi, dumaan raw doon sa pinto galing sa GSIS. Kung totoo yun, dahil sila ang mga tanong ko sunod-sunod, hindi ba dapat ang Sergeant at Arms nakaklase ni Senator De La Rosa, di ba dapat nag-ingat siya doon? Kung alam niya may daanan doon sa GSIS, dapat may bantay siya doon. Tama? Bakit walang bantay? Tapos bigla na lang dumating. Pangalawa, anong rules of engagement? Nakita niya raw may NBI, nagpakilala ng NBI, may baril. Sila rin may baril. Pinabababa niya yung baril. Pinutukan raw siya. Actually, hindi. Ang unang pumutok ay si Mau Aplaska, yung Sergeant of Arms. Kung pinutukan niyo yung ganong kalapit at that 37 shots were fired, sigurado may mamamatay o may susugatan doon. Wala tayong nakita na sugatan, wala ni anino ng NBI na nakuha doon sa lugar na yan. At kung totoo ang nangyari ngayon, bakit pinayagan na, halimbawa later on, ano nangyari sa mga NBI? May nahuli ba sila? May nahuli ba sila? Wala eh. At pagkatapos nung nagkaroon na nga ng madaling araw, allegedly tumakas na si Bato o lumakad daw siya on his own volition. Kung totoo under protective custody, anong protection ang binigay nila? Nakalabas? Bakit hindi binabantayan yung mga hagdanan patungo sa labas? Bakit hindi meron humarang doon sa garahe? Nakalabas? O they are remiss. The election of duty yun. Sumunod doon, kung nakalabas yan, sino nag-anunsyo sa publiko at tumawag ng saklolo sa gobyerno nasyonal na nakatakas o lumabas si De La Rosa? Dapat malaman kung sino yan. Dahil siyempre kung tumakas, dapat malaman ng mga otoridad sa buong kamay nilaan para maabangan magkaroon ng checkpoint para malaman kung paano siya tumakas o paano siya para mahuli. Ano nangyari? Wala eh. Tumagal hanggang hapon na lang natin nalaman na nakatakas na. So lumalabas na nagkaroon ng confusion na naman, no? So ibig sabihin yan, nung magawa na lang makuha yung Senado, nakuha na yung boto, pwede nang umalis si Bato de la Rosa. Yun ang tingin ko. At yung warning shot, kalokohan yun. Hindi ka magwa-warning shot kung tapat-tapat na kayo may mga baril. Baril na kagad yun, sapagkat yun in terms of engagement. Kaya kaduda-duda, dapat imbestigahin yang si Sergeant of Arms na makabago-bago, nakaklase ni De La Rosa, si Plaska, dapat imbestigahin ang mga Sergeant of Arms, yung mga tinatawag nating CCTV, para makita kung sino nagsasabi ng totoo at marami pang iba. Maaari rin imbestigahin, hindi ko alam kung aabot doon, bakit pinayagan makalabas yan, command responsibility ng Senate President yan, na makaalis samantalang pinipigil nila na almost violently, pinipigil nila na mahuli si De La Rosa nung pumasok na yung NBI nung maaga pa. So yun lang mga katanungan ko. Dapat ba imbestigayan kagad, lalong madaling panahon para mawala yung duda ng bayan. Okay, Mr. Chairman, ito lamang ho, para clear, bilang isang abogado rin at mambabatas dati, may jurisdiction po ba talaga itong International Criminal Court dito sa Pilipinas kahit kumalas na ho tayo noong 2019, Mr. Chairman? Alam mo, sa batas na ginawa natin, yung 9581, malinaw doon na may jurisdiction na ang ICC. At dahil sa constitution natin na sinasabi,
the Philippines recognizes or adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Na ang prinsipyo ay talagang dapat huwag payagan yung mga gumagawa ng impunity sa humanitarian law, yung mga genocide, yung mga pumapatay ng mga tao. Kaya yun, valid yung warrant na yan dahil nakalagay doon sa batas na ginawa natin na malinaw na pwedeng ibigay talaga sa Senado, sa ICC, kapag nakalagay dyan, in the interest of justice, and I'm quoting, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. November pa lang may warrant of arrest na. So, nakialam na talaga yung international tribunal, no? So, hindi na pwedeng pakialaman yan at ang obligasyon natin ay surrender si Bato sa kanila para mangyari na malitis ng malinis at nakikita ng buong mundo kung anong kasalanan ni Bato, kasalanan ni Duterte at iba pa kung may mangyayaring ganyan. Kaya hindi ako naniniwala na walang validity yung warrant of arrest na sinabi sapagkat pinayagan ng batas yan. By the way, co-author dyan si Senator Cayetano. Dagko rin Chairman, nanindigan ang liderato na magiging patas sila sa mga isyo kasama na dito yung impeachment. Ano po yung take niyo dito, Chairman? At kung may kasalanan na gumawa, dapat imbestigahin at kung may kaso, kasuhan at hulihin. Ang lumalabas dito, tandaan niya, si Cayetano dati naging Vice President ni Duterte. Kaya hindi mo masasabing walang bias. Pangalawa, ang ilagay nailagay siya, para mailagay siya, pinalabas muna nila yung nagtatago na si Senator Bato de la Rosa ng 6 na buwan para maiboto siya. At maiboto siya, nagkagulong kunyari, para makatakas. Sa tingin ko lang, yun ang kasabihin ko, kung akong prosecution, pero hindi naman ako magiging prosecution, yun ang magiging theory of the case. Na nagkagulo para makatakas siya. Pangatlo, yun nilagay na Sergeant of Arms ay kaklase ni Bato. Hindi mo may tatanggihan, magkaklase sila. At yung mga mista-mista o ba-under dyan. At sinabi pa nitong si Sergeant of Arms na tweet na pinupuntahan niya si Bato nung gabi na yon. Halos oras-oras na andun siya kay Bato. So, makatwid, allegedly, nag-iingat siya na hindi mahuli o safe si Bato. Pero nang mangyari na yung putukan, kasalanan niya. Hindi dapat magputukan doon. Ang dami-daming tao doon. Ang dami-daming media. Ba't ka puputok? Ikaw unang puputok. Katulad na sinabi ko, dapat nabantayan yung mga pinto galing sa GSIS. Dapat nabantayan rin yung dadaanan doon sa mga hagdanan palabas ng Senado. Okay. With that, maraming salamat po Mr. Chairman sa pangalan ng Bombo Radio Philippines sa inyo pong pagtugon sa aming mga katanungan ngayong umaga. Thank you very much, Dennis, at maraming salamat sa Bombo Radio, as usual. Mga kabombo, mga Castor Nation, nakausap po natin ang isang dating senador, si Chairman Richard Dick Gordon ng Philippine Red Cross at yan ay kaugnay doon sa kanyang mga obserbasyon at ganoon din yung kanyang mga nababatid sa mga proseso dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.